Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's Bat1 TV. So, panibago po uling video, rice cooker pa rin. Sabi daw po ng may-ari, hindi na daw po nakakaluto. Pero may power guys, no? So, papakita ko po sa inyo kung anong problema. So, ito guys, papaliwanag ko lang po sa inyo. So, hindi po kasama yung cord, no? So, kaya yung ginawa ko, DIY lang, wala akong available. So, tusok-tusok lang po muna. So, ganito, tusok ko. Ito po, tusok ko na. So, mapapansin nyo guys, oh, umilaw. Ayan po, yan o, tanggalin ko. Walang ilaw. Ito may ilaw. Ayan. Focus ko ng konti para kitang kita. So ayan guys, no. Ayan. Saksak ko. Ayan guys, oh. Pansin nyo po ba na ilaw? Pero mahina lang. Ayan, no. Masyado lang kasi maliwanag yung araw. So, takpan ko. Makita nyo. Ayan guys, oh. Nailaw. So, ayan. So, ibig sabihin po, buo yung rice cooker. So, wala po tayong problema sa power. Ito ang problema natin guys. Ang rice cooker po kasi, meron po tinatawag tayong heat plate. Ito po yung heat plate. Yan po, mainit. Ang problema po, hindi daw po nakakaluto. Okay. Given naman po talaga na may power. So, obvious naman, ano. So, ang problema nga niya, bakit hindi nakakaluto? Ito po yung guys ang dahilan. Yung heat plate po niya deform na. Hindi na po flat, bumukol na. Ano po, ito po, oh, bukol. Tapos ito, bukol. So, hindi na po talaga flat yung surface. So pagka ang rice cooker po ninyo ay hindi na flat, etong heat plate, malamang sa malamang po talaga na yung kaserolang ilalagay po din po ninyo, hindi magfa-flat din po dito, hindi magpapanagma. Sa madalit sabi. So ibig sabihin, hindi po lalapat yung kaserola nyo dito dahil nga po bukol-bukol na po tong heat plate. Ano po ba dahilan bakit po bumubukol tong heat plate? Ganito yan guys. Ako na po nagtanong, ako rin po sasagot. Ang kaserola po ng rice cooker, napansin nyo po naka-curve. Yung ilalim, madalas po yan naka-curve. Kung ano po yung curve nito, yun din po yung curve nun. Parehong-pareho po yan. Ngayon, para po maiwasan natin na masira po tong heat plate, bago nyo po ilagay yung rice cooker ninyo, unang-una, patuyuin nyo po yung kaserola sa ilalim. Malaking factor po yun minsan. Madalas, pagbasa po yung kaserola, yung ilalim, yung puwit ng kaserola, nagkakaroon po ng epekto dito po sa heat plate. Pangalawa, pag ang kaserola po ninyo ay nalalaglag o nagkaroon ng bengkong, isa rin po yung dahilan kung bakit po ang heat plate ay nawawala po sa align. Kasi hindi na po lahat ng parte ng kaserola ay flat. So, paano po kung ang kaserola ko ay iisa lang ang lubog o iisa lang yung part na na-deform? Bakit po ganun na nangyari sa heat plate ko? Halos lahat po ng parte ay bumengkong na. Kasi po ganito po yun. Hindi nyo naman po mailalagay kung saan parte ng kaserola yung may bengkong. So, paglagay nyo ng panibagong kaserola, yung bengkong iikot po yun o tatama po doon sa flat. Sa may part na flat. Tapos, dahil hindi nga po siya nakadikit, pag kumulo po yun o uminit, madideform na naman po yung part ng pinaglagyan ng kaserola na lulobo po yung heat plate. Kasi hindi po lapat eh. Natutunaw po unti-unti yung heat plate po ninyo kasi wala pong metal na nakadikit. So,
time to time po na ginagamit nyo po yung kaserola na bengkong, parami po ng parami yung part ng heat plate na bumubukol. Kasi hahabulin po niya mismo yung pitan ng kaserola na hindi nakalapat. So yun po ang dahilan kung bakit po ang rice cooker ninyo bumubukol po yung heat plate. So gaya po ng paliwanag ko, ingatan po ninyo ng kaserola po ninyo ay hindi po magkaroon ng bengkong. At ito pa po, isa pa pong tip. Madalas po sa atin, kung ayaw magluto ng rice cooker kasi natataasan ng presyo ng kuryente, yung kaserola po ng rice cooker, wag niyo naman pong gamitin sa kalan. Kasi manipis po yung pit nun, yung pitan po ng rice cooker, manipis lang po yan. Pag ginamit nyo po sa kalan yan, may tendency po na madideform pa rin po yung kaserola. Kasi hindi po talaga siya para pangkalan. Ang kaserola po ng rice cooker ay pang rice cooker lang. Huwag nyo pong gagamitin uli sa kalan. Yan po ang dahilan kung bakit nadideform din po yung pitan ng rice cooker. So yun lang po ang pinakasimpleng paliwanag po doon kung bakit po ang heat plate ay nadideform dahil po sa kaserola natin kung saan po natin ginagamit. Madalas po nalalaglag. So yun po. So ito po, hindi ko na po ayusin to kasi good naman po, may power. Ang problema lang po ay ang problema po nito ay yung heat plate po niya ay bengkong na. So yun lang guys, sana may natutunan po kayo. So ingat-ingat po tayo sa mga gamit. Kung saan po nakadesign yung kaserola, doon nyo po gamitin. Para hindi po kayo gumastos ng malaki. Gaya po nito, imbis na pwede pang pakinibangan, hindi na. Kasi nga po, deform na po yung heat plate. So, yun lang guys. Maraming salamat po. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko po pong i-upload. Maraming salamat po.